Ang mahinang tunog ng heart monitor ang tanging musika sa maliit at puting kwarto ng ospital. Para kay Alina, bawat beep ay isang panalangin. Isang salmo na nagsasabing buhay pa ang kanyang anghel, na humihinga pa si Angela. Ngunit ang katahimikan ay binasag ng mga yabag sa labas ng pinto. Mabibigat at tiyak ang bawat hakbang, mga yabag na hindi nababagay sa sahig ng isang pampublikong ospital. Napatingin si Alina sa pinto. Bumukas ito at pumasok ang isang lalaking matangkad, nakasuot ng isang mamahaling itim na suit. Ang sapatos nito ay makintab na tila kayang salaminin ang pagod at nanlalagkit niyang mukha. Hindi niya ito kilala, ngunit sa amoy pa lang ng pabango nito, amoy ng mayaman, amoy ng kapangyarihan, alam niyang hindi ito taga rito. Humigpit ang hawak ni Alina sa munting kamay ng kanyang anak. Automatikong nagtayo ng pader ang kanyang puso. Ano ang kailangan ng isang tulad nito sa kanila? Nakatulog si Angela. Ang kanyang mukha ay maputla sa ilalim ng ilaw. May maliit na tubo na nakakabit sa kanyang braso. Sa murang edad na 6 na taon, mas madalas pa siyang manatili sa ospital kaysa sa palaruan. Miss Alina Reyes? Ang boses ng lalaki ay malalim at malamig. Walang emosyon. Dahan-dahang tumango si Alina, hindi binibitawan ang tingin sa anak. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Huwag ngayon, pakiusap. Huwag ngayon. Kailangan niyang maging matatag. Ako si Dr. Rafael De Leon. Sa wakas ay napatingala si Alina, ang pangalan. Narinig na niya ang pangalang iyon. Nakita niya sa balita kaninang umaga habang naghihintay ng update mula sa doktor. Siya ang sikat na cosmetic surgeon na iniwan ng kanyang nobya sa mismong araw ng kanilang kasal. Ang eskandalo ng taon. Ngunit ano ang ginagawa niya rito? May kailangan po ba kayo, sir? Tanong niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Hindi sumagot agad si Dr. De Leon. Sa halip, ang mga mata nitong tila kasing lamig ng yelo ay lumibot sa kwarto, mula sa lumang kama, sa kinakalawang na IV stand, at sa wakas, sa natutulog na si Angela. May dumaang kakaibang emosyon sa mukha nito, ngunit nawala rin agad. Nalaman ko ang sitwasyon ng anak mo, sabi nito, diretsong nakatingin sa kanya. Kailangan niya ng operasyon sa puso. Isang operasyon na nagkakahalaga ng 2 milyong piso. Parang may bumara sa lalamunan ni Alina. Bawat salita ay tila isang suntok na nagpapaalala sa kanya ng kanyang kawalan ng pag-asa. Alam ko rin na wala kang ganoong kalaking pera. Napayuko si Alina. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Totoo. Lahat ay totoo. Nagbenta na siya ng lahat ng ari-arian niya. Ngunit kulang na kulang pa rin. May alok ako sa'yo, Miss Reyes. Nag-angat siya ng tingin. Ang pagtataka ay napalitan ng pag-aalinlangan. Kailangan ko ng asawa. Halos matawa si Alina sa narinig. Kung hindi lang puno ng pait ang kanyang dibdib. Ano ito? Isang biro. Ang bride ko ay hindi dumating. Pagpapatuloy nito, may bahid ng galit sa kanyang boses. Ang pamilya ko ay napahiya. Ang negosyo namin ay nanganganib. Kailangan kong ayusin ang gulong ito. At kailangan ko ng tulong mo. Anong tulong ang maibibigay ko? Lumapit si Dr. De Leon at inilapag sa maliit na mesa sa tabi ng kama ang isang kulay krema na folder. Isang kontrata. Pakasalan mo ako. Maging asawa ko sa loob ng 1 taon. 1 taon lang. Napatayo si Alina, gulat na gulat. Nabaliw na po ba kayo? Hindi. Sagot nito, hindi natitinag. Seryoso ako. Sa loob ng 1 taon, magpapanggap tayong mag-asawa sa harap ng lahat. Pagkatapos ng 1 taon, malaya ka nang umalis. At bilang kabayaran, huminga ito ng malalim. Babayaran kita ng 20 milyong piso. 20 milyon.
Ang mga salita ay umaling-awngaw sa isip ni Alina. Isang halaga na hindi niya kayang kitain kahit sa 10 buhay. Isang halaga na hindi lang makakapagligtas kay Angela, kundi makakapagbigay rin dito ng isang magandang kinabukasan. Ngunit ang kapalit, napatingin siya sa mukha ng doktor. Gwapo ito, ngunit ang mga mata nito ay walang buhay. Ang alok nito ay hindi tulong. Isa itong transaksyon. Binibili ba niya ako? Binibili ba niya ang aking pagkatao? Hindi ko po matatanggap, sabi niya, kahit na ang puso niya ay sumisigaw ng oo. Tila inaasahan na ni Dr. De Leon ang sagot niya. Kinuha niya ang isang ballpen mula sa kanyang bulsa at ipinatong ito sa ibabaw ng kontrata. Pag-isipan mong mabuti, Miss Reyes. Tumalikod na ito at nagsimulang maglakad palayo. Ngunit bago ito makarating sa pinto, huminto ito at muling lumingon. Ang mga mata nito ay nakatutok, hindi sa kanya, kundi sa natutulog na si Angela. Mayroon kang hanggang bukas ng umaga para magdesisyon. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang buhay ng anak mo ang nakasalalay dito. Tinanggal ni Rafael ang itim na bowtie mula sa kanyang leeg. Isang marahas na haltak na tila sinasakal siya nito sa loob ng maraming oras. Humarap siya sa malaking salamin sa kanyang opisina sa mansyon. Nakita niya ang kanyang refleksyon. Isang lalaking nakasuot pa rin ng damit pangkasal, ngunit ang mukha ay sinakop ng galit at kahihiyan. Ang perpektong kasal, ang perpektong buhay, gumuhulat. Sa isang iglap, isang text message, iyon lang ang iniwan ni Isabel. I'm sorry, I can't do this. Napapikit si Raf at napakuyom ang kanyang mga kamao. Ang eskandalo, ang mga tawag mula sa kanyang ama, ang mga luhang puno ng pagkukunwari mula sa kanyang ina, ang kanilang pangalan, ang kanilang negosyo. Lahat ay nadungisan, ngunit hindi siya papayag na matalo. Si Dr. Rafael De Leon ay hindi nagpapatalo. Kung kailangan niya ng bride, makakahanap siya ng bride. Ang lahat ng bagay ay may presyo. At kaninang umaga, nakita niya ang presyo sa mga mata ng babaeng iyon sa ospital. Hindi kasakiman ang nakita niya roon, kundi purong desperasyon. At iyon, para sa kanya, ay mas maaasahan. Pumirma si Alina Reyes kinabukasan. Walang pag-aalinlangan, walang dagdag na tanong. Pinanood siya ni Raf habang nanginginig ang mga kamay nitong hawak ang ballpen. Lumagda ito sa ilalim ng kanyang pangalan na halos pabulong. Isang butil ng luha ang pumatak sa papel, malapit sa kanyang pirma. May isa lang po akong kondisyon, sir, sabi ni Alina, hindi tumitingin sa kanya. Ano yon? Malamig niyang tanong. Inaasahan na niya ito. Mga dagdag na hiling, mga luho. Gusto ko po sanang siguraduhin na ang buong halaga ay diretso nang mapupunta sa medical fund para sa operasyon ni Angela. Natigilan si Raf. Yun lang. Walang para sa sarili niya. Tanging para sa anak niya. Tumango siya. Masusunod. Ang biyahe papunta sa mansyon ng mga De Leon ay binalot ng katahimikan. Si Alina ay nakaupo sa tabi niya. Yakap ang natutulog na si Angela na tila ito ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Mula sa gilid ng kanyang mga mata, nakita ni Raf kung paano ito nakatingin sa labas ng bintana. Sa mga naglalakihang bahay na kanilang nadadaanan, tila isang dayuhan sa ibang planeta. Nagulat siya nang makita ang takot sa mga mata ng bata nang una silang magkita kanina. Agad itong nagtago sa likod ng kanyang ina. Sanay si Raf na hangaan ng mga tao, hindi katakutan, lalo na ng isang bata. Isa itong bagong pakiramdam na hindi niya gusto. Pagdating nila sa mansyon, sinalubong sila ng mga kasambahay na may nagtatakang tingin. Ipinag-utos ni Raf na ihatid ang mag-ina sa isang guest room. Sumunod siya sa kanila. Ang silid ay malaki at marangya. Ngunit kitang-kita niya ang pagkailang sa mukha ni Alina. Inabutan niya ito ng isang papel.
Ano po ito? Ang mga patakaran, sabi ni Raf. Ang kasunduan natin ay may mga limitasyon. Binasa ni Alina ang nakasulat. 1. Matutulog tayo sa magkahiwalay na kwarto, maliban kung may mga bisita. 2. Sa publiko, tatawagin mo akong Raf. Ako naman ay Alin. 3. Walang personal na tanong tungkol sa nakaraan ng isa't isa. Part. Lahat ng sasabihin at gagawin mo ay kailangang may pahintulot ko. But 5. Ang kasal na ito ay isang negosyo. Huwag mong kakalimutan yan. May isa pang numero sa dulo ng listahan, nakasulat sa mas malaking letra. 6. At ang pinakamahalaga sa lahat, nag-angat ng tingin si Alina. Huwag na huwag kang mahuhulog sa akin. Isang malamig at matigas na boses ng babae ang biglang pumuno sa buong mansyon, nagmumula sa paanan ng malaking hagdanan. Rafael, anong ibig sabihin ng lahat ng ito? Napalingon si Raf. Doon nakatayo ang kanyang ina, si Doña Elvira de Leon. Suot ang kanyang perpektong damit at alahas. Ang muka ay puno ng pagkamuhi habang nakatingin kay Alina mula ulo hanggang paa. Sino ang babaeng ito? Ang tingin ni Doña Elvira ay parang matatalim na kutsilyo. Sino rin ito si Alina? Mula sa luma niyang bestida hanggang sa pagod niyang mga mata. Sa isang iglap, naramdaman ni Alina na para siyang isang basahan na napadpad sa isang palasyo. Siya si Alina Reyes, Mama. Sagot ni Raf. Ang boses ay kalmado ngunit matigas. Ang asawa ko. Halos mabitawan ni Doña Elvira ang kanyang mamahaling Hermes bag. Asawa? Rafael? Nawawala ka na ba sa sarili mo? Kahapon lang ay ikakasal ka kay Isabel. At kahapon lang din ay iniwan niya ako, Mama. Kailangan kong gawin ang nararapat para sa pamilya. At ito ang nararapat? Sigaw ng matanda. Itinuturo si Alina. Ang puluti ng kung sino mang babae sa lansangan para lang pagtakpan ng kahihiyan. Napayuko si Alina. Bawat salita ay tumatagos sa kanyang puso. Niyakap niya ng mas mahigpit si Angela na nagising dahil sa ingay at ngayon ay takot na nakatingin sa matapobreng ginang. Pumanhik na kayo sa inyong silid, Alina. Utos ni Raf. Hindi inaalis ang tingin sa kanyang ina. Mabilis na tumalima si Alina. Habang paakyat siya ng hagdan, dinig na dinig niya pa rin ang nag-aapoy na pagtatalo ng mag-ina sa wikang Ingles na hindi niya lubos maintindihan. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang tono, puno ng galit, pagkadismaya, at paghamak. Pagdating sa silid, agad niyang inihiga si Angela sa malambot na kama. Napanganga ang bata sa laki at ganda ng kwarto. Ngunit ang takot ay hindi pa rin nawawala sa mga mata nito. Mama, nasaan po tayo? Tanong nito. Bakit po galit yung lola? Hinaplos ni Alina ang buhok ng anak. Huwag mo siyang intindihin, anak. Dito muna tayo titira para gumaling ka na, okay? Pinilit niyang ngumiti. Kahit na ang pakiramdam niya ay sasabog na ang kanyang dibdib sa halo-halong takot at pagsisisi. Ang gabing iyon ay ang pinakamahabang gabi sa buhay ni Alina. Nakatulala lang siya sa kisame, hindi makatulog. Ang bawat sulok ng mansyon ay tila may sariling multo, bumubulong sa kanya na hindi siya nababagay dito. Ang lahat ay banyaga. Ang lambot ng kama, ang lamig ng aircon, ang katahimikang nakakabingi. Nang sa wakas ay dinalaw siya ng antok. Hindi kapayapaan ang dala nito, kundi isang bangungot. Bumalik siya sa dati nilang bahay, madilim, amoy alak. At nandoon si Ricky, ang dati niyang asawa, ang demonyo ng kanyang nakaraan. Ang mga mata nito ay nanlilisik sa galit. Saan ka galing, ha? Sino na namang lalaki mo? Ang sigaw, ang paghila sa kanyang buhok, ang sakit ng sampal na dumapo sa kanyang pisngi, ang tunog ng nababasag na bote. Huwag! Napabalikwas ng bangon si Alina, humihingal at basang-basa ng pawis. Ang kanyang puso ay kumakaripas ng takbo. Nananaginip lang siya.
Ligtas siya, ngunit ang takot ay totoo. Ang panginginig ng kanyang buong katawan ay totoo. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang silid. Pumasok si Raph. Ang muka ay nag-aalala. Nakasuot ito ng puting t-shirt at pajama pants, malayo sa postura nitong laging formal. Narinig kitang sumigaw. Ayos ka lang? Napatakip si Alina sa kanyang bibig. Hiyang-hiya. Nagising niya ito. Sorry po, sir. Nanaginip lang po ako. Sabi niya, nanginginig pa rin. Tinitigan siya ni Raph. Ang tingin nito ay hindi na kasing lamig ng dati. Tila may sinusubukan itong basahin sa kanyang mga mata. Nakita nito ang matinding takot na hindi niya kayang itago. Lumabas ito ng kwarto sandali at bumalik na may dalang isang basong tubig. Inabot niya ito kay Alina. It was just a dream. Sabi nito sa mahinang boses, inuulit ang mga salitang sinabi niya sa anak kanina. Nainom ni Alina ang tubig. Dahan-dahang kumalma ang kanyang paghinga. Nang akmang tatalikod na si Raph para umalis, isang takot na hindi niya maipaliwanag ang biglang kumapit sa kanya. Ang takot na maiwang mag-isa sa dilim, kasama ang mga multo ng kanyang bangungot. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng patakaran. Ang lahat ng pader na kanyang itinayo. Hinawakan niya ang dulo ng manggas ng damit nito, isang mahinang hawak, ngunit sapat na para mapahinto ito. Huwag mo akong iwan. Ang mga salita ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang bulong. Isang pakiusap na puno ng kahinaan at takot. Hindi binitawan ni Alina ang kanyang manggas. Natigilan si Rafael. Naramdaman niya ang bahagyang panginginig ng kamay nito. Isang desperadong pakiusap na walang salita. Ang luhika sa kanyang isip ay nagsasabing dapat niya itong iwan. Hindi ito kasama sa kontrata. Ang emosyon, lalo na ang takot, ay isang komplikasyon na hindi niya kailangan. Ngunit ang kanyang mga paa ay hindi gumalaw. Sa halip, kumuha siya ng isang upuan at umupo sa tapat ng kama, sa isang sulok na may sapat na distansya para hindi ito maging awkward, ngunit sapat na lapit para maramdaman nitong hindi ito nag-iisa. Hindi sila nagsalita. Hinintay lang niyang kumalma ang paghinga nito at muling dalawin ng antok. At sa buong oras na yon, isang tanong ang paulit-ulit sa kanyang isipan. Anong klaseng demonyo ang kayang mag-iwan ng ganitong takot sa isang tao? Kinabukasan, ang insidente ay tila hindi nangyari. Ngunit may nagbago. Nakita ni Raph ang isang bagong determinasyon sa mga mata ni Alina. Isang determinasyon na magampanan ang papel nito sa kanilang kasunduan. Kailangan nating mamili ng damit, sabi ni Raph habang nag-aalmusal. May pupuntahan tayong charity event ng ospital bukas ng gabi. Kailangan mong magmukhang asawa ko. Tumangulang si Alina, hindi nagreklamo. Dinala niya ito sa pinakamamahaling butik sa lungsod, ang parehong lugar kung saan sila namili ni Isabel noon. Ngunit ang karanasan ay magkaibang-magkaiba. Habang si Isabel ay tuwang-tuwa sa bawat damit, si Alina naman ay tila nahihiya sa bawat presyong nakikita niya sa tag. Paulit-ulit nitong sinasabi, kahit yung simple lang po, sir. Nainis si Raph sa simula, ngunit nang lumabas ito mula sa fitting room, suot ang isang simpleng royal blue na bestida, may kung anong nagbago sa hangin. Ang damit ay hindi magarbo, ngunit lumabas dito ang kanyang natural na ganda at ang tahimik na grasya na ngayon niya lang napapansin. Sa isang saglit, nakalimutan niyang isang kasosyo sa negosyo ang tinitingnan niya. Isa na lamang siyang babae. We'll take that one, sabi niya sa sales lady bago pa niya mapigilan ang sarili. Bago ang gabi ng event, kinailangan nilang mag-practice. Kailangan nating sumayaw, sabi ni Raph habang pinapatugtog ang isang malumanay na kanta sa malawak nilang sala. Ito ang laging unang sayaw sa event. Lahat ng mata ay nasa atin. Nakita niya ang gulat sa mukha ni Alina. Hindi po ako marunong.
Kaya nga tayo magpa-practice, sabi niya. Inilahad ang kanyang kamay. Nag-aalangan man ay tinanggap nito iyon. Ang kanyang kamay ay maliit at medyo magaspang dahil sa pananahi, ngunit may kakaibang init. Ipinatong niya ang isang kamay nito sa kanyang balikat at hinawakan niya ang baywang nito. Nanigas si Alina sa una. Relax, bulong niya. Just follow my lead. Sinimulan niya silang igalaw sa ritmo ng musika. Sa bawat pag-ikot, nararamdaman niya ang unti-unting pagkawala ng tensyon sa katawan nito. Naamoy niya ang banayad na amoy ng shampoo mula sa buhok nito. At nang magtama ang kanilang mga mata, nakita niya hindi lang takot, kundi pagtitiwala. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman mula sa iba. Sa mismong event, perpekto ang kanilang pagganap. Lahat ay bumati sa kanila, pinupuri kung gaano sila kabagay. Ngumiti lang si Raf at hinigpitan ng hawak sa baywang ni Alina. Mga pekeng ngiti, mga pekeng salita, hanggang sa lumapit ang kanyang ina. Alina Hija, sabi ni Doña Elvira, may mapanuring ngiti. Mukhang hindi ka sanay sa mga ganitong pagtitipon. I'm sure hindi mo alam na ang champagne na iniinom mo ay isang 98 vintage. Namula ang mukha ni Alina at sa hindi malamang dahilan, kumulo ang dugo ni Raf. Hindi para sa kahihiyan ng pamilya, kundi para kay Alina. Mama, sabi niya, ang boses ay matigas. Mas gusto ng asawa ko ang mga bagay na totoo, hindi ang mga mapagpanggap na bagay na pinahahalagahan mo. Natigilan si Doña Elvira, ngunit bago pa ito makasagot, hinila na ni Raf si Alina palayo. Nakita niya ang mga mapanuring tingin ng mga tsismosa sa paligid, ang mga bulong-bulungan. Ngumiti ka, mahal ko. Nakatingin sila sa atin, bulong niya kay Alina. At para tuluyang patayin ang anumang duda, marahan niyang inilapit ang kanyang mukha at hinalikan ito sa pisngi. Isang magaan at mabilis na halik. Ngunit naramdaman niya ang lambot ng balat nito at narinig niya ang bahagyang paghinga nito, dala ng pagkagulat. Sa isang sulok, isang maliwanag na flash ang kumislap. Hindi nila ito pinansin. Kinabukasan, pagbukas ni Raf ng dyaryo, ang kanilang mukha ang bumungad sa kanya. Isang malaking litrato ng kanilang paghalik at sa ilalim nito, ang headline na nakasulat sa malalaking letra, Daughter de Leon at ang misteryosong asawa, isang biglaang pag-ibig o isang malaking pagpapanggap. Lumipas ang ilang linggo. Ang iskandalo tungkol sa litrato sa dyaryo ay unti-unting kinalimutan ng mga tao. Para kay Alina, ang buhay sa mansyon ay nagsimulang magkaroon ng isang kakaibang ritmo, isang katahimikang hindi niya inaasahan. Ang kanyang umaga ay nagsisimula sa pag-aasikaso kay Angela. Ang pinakamalaking pagbabago ay ang pagkakaroon nito ng sariling nurse at therapist na regular na dumadalaw sa mansyon. Nakikita ni Alina kung paano unti-unting bumabalik ang kulay sa mga pisngi ng kanyang anak. Iyon pa lang, sapat na. Bayad na ang lahat ng kanyang takot at kahihiyan. Natuklasan din niya ang isang hardin sa likod ng mansyon, puno ng mga puting rosas. Doon siya madalas umupo sa hapon, nagdodrawing ng mga disenyo ng damit sa isang maliit na notepad, isang pangarap na matagal na niyang ibinaon sa limot. Isang hapon, habang nagdodrawing siya, narinig niya ang tawanan mula sa di kalayuan. Sinilip niya. Sa damuhan, naglalaro ng habulan si Raf at si Angela. Si Dr. Rafael de Leon, ang seryosong doktor, ang kanyang amo na may listahan ng mga patakaran, ay tumatawa na parang isang bata habang hinahabol ang kanyang munting anghel. Nakalimutan ni Angela ang takot nito sa kanya. Sa mga sandaling iyon, hindi sila mukhang doktor at pasyente o amo at anak ng kasambahay. Mukha silang isang pamilya. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Alina. Isang totoong ngiti. Sa kauna-una ni Ma'am Animo.
kauna-unahang pagkakataon sa loob ng mansyon, naramdaman niya ang isang kislap ng pag-asa, isang mapanganib na kislap ng kaligayahan. Biglang nagring ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nag-aalangan man, ay sinagot niya ito. Hello? Walang sumasagot sa kabilang linya. Katahimikan lang. Hello? Sino po ito? Ulit niya. At sa kanya narinig. Hindi isang boses, kundi isang paghinga. Isang mabigat at pamilyar na paghinga. Isang tunog na bumuhay sa lahat ng kanyang bangungot. Ang buong mundo ni Alina ay tila huminto. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang pag-akyat ng yelo mula sa kanyang mga paa, paakyat sa kanyang batok. Ricky, nabitawan niya ang cellphone. Bumagsak ito sa damuhan nang walang tunog. Hindi niya namalayan ang paglapit ni Raph. Ang tanging alam niya ay may humawak sa kanyang balikat. Alina, ayos ka lang? Namumutla ka? Nag-angat siya ng tingin, ngunit hindi ang mukha ni Raph ang nakita niya, kundi ang anino ng kanyang nakaraan. Nanginginig ang kanyang mga labi. Hindi siya makapagsalita. Kinagabihan, hindi na bumalik ang dating gaan ng pakiramdam. Ang bawat anino sa sulok ay tila may kahina-hinalang hugis. Ang bawat tunog ng hangin ay parang mga yabag na papalapit. Napansin niyang naging balisa rin si Raph. Matapos ang insidente sa hardin, may tinawagan ito sa telepono at narinig niya ang mga salitang imbestigahan at background check. Hindi niya alam kung para kanino, pero kinutuban siya. Isang gabi, habang mahimbing na ang tulog ni Angela, nagpasya si Alina na kumuha ng tubig sa kusina. Habang pababa siya ng hagdan, narinig niya ang boses ni Raph mula sa kanyang opisina. Bahagyang nakabukas ang pinto. Hindi niya sinasadyang makinig, ngunit narinig niya ang pangalan niya. Gusto kong malaman ang lahat tungkol kay Alina Reyes, sabi ni Raph sa kausap nito sa telepono. Lahat ng detalye ng nakaraan niya, kung sino ang mga magulang niya, saan siya lumaki, at lalo na, kung sino ang ama ni Angela. Napatakip si Alina sa kanyang bibig upang pigilan ang isang hikbi. Bakit? Bakit niya ito ginagawa? Nawalan na ba siya ng tiwala? Iniisip ba nitong niloloko niya ito? Ang kasunduan nila ay tungkol sa hinaharap, hindi sa nakaraan. Ang nakaraan niya, iyon ang isang pinto na ayaw na niyang buksan kailanman. Kinabukasan, pumasok ang isang katulong sa kanyang silid. May dala itong isang malaking brown envelope. Pinabibigay po ni Sir Raphael, sabi nito. Nanginig ang mga kamay ni Alina habang binubuksan ito. Inaasahan niyang makakita ng mga legal na dokumento o marahil ay mga bagong patakaran. Ngunit ang laman nito ay mga litrato at papel. Sa ibabaw, ang litrato ng isang lalaki. Isang mukhang pamilyar sa kanya mula sa mga bangungot niya. Si Ricardo Vargas, at sa ilalim ng pangalan nito, ang mga salitang halos magpaguho sa kanyang mundo. Krimen, paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Status, nakalaya sa ilalim ng parole noong nakaraang linggo. Kasabay ng pagbagsak ng mga papel mula sa kanyang mga kamay, bumukas ang pinto. Pumasok si Raph. Ang kanyang muka ay seryoso at walang emosyon. Tumingin ito sa mga nagkalat na papel sa sahig, at pagkatapos ay sa nanginginig niyang mga mata. Lumapit ito sa kanya. Ang bawat hakbang ay tila isang dagundong sa sahig na gawa sa marmol. Huminto ito sa kanyang harapan. Ang mga mata ay matalim na nakatitig sa kanya. Alina, sino si Ricky Vargas? Ang tanong ni Rafael ay binitawan sa hangin na parang isang bato, mabigat at nakakawasak. Nakita niya ang pagyanig ng mga balikat ni Alina, ang unti-unting pagkawala ng kulay sa kanyang mukha. Tila anumang oras ay babagsak ito sa sahig na parang isang basong babasagin. Sino siya, Alina? Ulit niya, ang boses ay mas mariin, ngunit hindi dahil sa galit, dahil sa isang damdaming hindi niya makilala. Isang pangangailangang malaman kung anong halimaw
ang kinakaharap nila. Di dati ko siyang hindi matuloy ni Alina ang salita. Ang ama ni Angela, napatiimbagang si Raf. So ito pala yon, ang ama, ang dahilan ng kanyang mga bangungot. Bakit kanya hinahabol? Ano ang ginawa niya sa'yo? Umiling-iling si Alina. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. At habang nagsasalita ito, sa mga pira-pirasong salita, isang madilim na larawan ang nabubuo sa isip ni Raf. Asawa ko. Dati, bulong nito. Sinaktan niya. Kami. Palagi. Lasing siya palagi. Isang amoy ng alak na nakakasulasok. Ang tunog ng sinturon na hinuhugot mula sa pantalon. Ang sigaw ni Angela mula sa kabilang kwarto. Ang sakit. Ang walang katapusang sakit. Habang nakikita ni Raf ang takot na bumabalot sa buong pagkatao ni Alina, isang emosyon ang biglang umapaw sa kanyang dibdib. Isang emosyon na mas matindi pa sa galit na naramdaman niya noong araw ng kasal. Ito ay matinding poot. Isang pagnanais na protektahan. Biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa private school kung saan niya ipinasok si Angela. Dr. De Leon? Sabi ng boses sa kabilang linya, puno ng pag-aalala. Nandito pa po si Angela. Kanina pa po tapos ang klase. Hindi pa po ba siya susunduin ni Mrs. De Leon? Napatingin si Raf kay Alina. Sinusundo mo na dapat si Angela. Anong oras na? Nanlaki ang mga mata ni Alina sa gulat. Tila ngayon lang natauhan. Diyos ko! Ang anak ko! Walang isang salitang usapan. Sabay silang tumakbo palabas ng mansyon. Si Raf na ang nagmaneho, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Pinatakbo niya ang sasakyan sa pinakamabilis na kaya nito. Malapit na sila sa eskwelahan nang matanaw nila ang sasakyan ni Alina. Nakahinto ito sa gilid ng isang tahimik na kalye at may isang motorsiklo na nakaharang sa daraanan nito. Isang lalaki ang nakasandal dito. Mayabang ang tindig, nakangisi. Siya yun. Bulong ni Alina. Ang boses ay puno ng takot. Si Ricky. Bago pa man tuluyang huminto ang sasakyan, bumaba na si Raf. Kasunod niya si Alina. Namiss mo ba ako, mahal ko? Sabi ni Ricky. Ang boses ay malagkit at nakakainsulto. Hindi niya pinapansin si Raf. Ang mga mata niya ay nakatutok lang kay Alina. Lubayan mo na kami, Ricky. Pakiusap. Sigaw ni Alina. Bakit? Dahil may bago ka ng amo. Ngumisi si Ricky. Tiningnan si Raf mula ulo hanggang paa. Magkano ka ba ngayon, ha? Mukhang maganda ang kita mo sa doktor na to. Kasabay ng pagbitaw niya sa masakit na salita, humakbang siya palapit kay Alina. Pero hindi na siya nakalapit. Isang malakas na suntok mula kay Raf ang sumalubong sa kanyang panga. Bumagsak si Ricky sa semento. Wag na wag mo siyang lalapitan ulit. Sigaw ni Raf. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Dahan-dahang tumayo si Ricky. Pinupunasan ng dugo sa gilid ng kanyang labi. Ngumisi ito. Isang ngising demonyo. Hindi pa tayo tapos, doktor. Sabi nito. Ang boses ay puno ng pagbabanta. Ang pag-aari ko ay mananatiling pag-aari ko. May dinukot ito mula sa kanyang bulsa. Isang piraso ng papel. Ibinato niya ito sa paanan ni Alina. Mag-ingat ka sa anak mo. Pagkatapos ay sumakay ito sa kanyang motorsiklo at mabilis na pinaharurot palayo. Iniwan ng isang makapal na usok at 2 taong natigilan sa takot. Nanginginig na pinulot ni Alina ang papel. Isang litrato. Ang litrato ni Angela na masayang naglalaro sa swing ng playground ng eskwelahan. Kinuha ito mula sa malayo. Kinuha ng hindi nila alam. Ang insidente sa labas ng eskwelahan ay nag-iwan ng isang makapal na kumot ng takot sa loob ng mansyon. Ang unang ginawa ni Rafael pagkabalik nila ay ang palakasin ng seguridad.
Nagdagdag siya ng mga gwardiya sa gate at nagpakabit ng mas maraming CCTV camera sa bawat sulok ng property. Ang kaligtasan ni Alina at Angela ang naging numero uno niyang prioridad. Mula ngayon, ako na ang maghahatid at magsusundo kay Angela sa eskwelahan, sabi niya kay Alina. At hindi ka pwedeng umalis ng bahay nang hindi ako kasama. Maliwanag. Hindi ito isang tanong, isa itong utos. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi naramdaman ni Alina na isa siyang bilanggo. Naramdaman niya na siya ay pinoprotektahan. Tumangulang siya bilang pagsang-ayon. Naging anino niya si Raf. Kung nasaan siya, nandoon din ito sa di kalayuan, tahimik na nagbabantay. Ang dating malamig na distansya sa pagitan nila ay napalitan ng isang kakaibang presensya na nagbibigay sa kanya ng seguridad. Isang gabi, habang naghahapunan, muling nagsalita ang kanyang biyenan. Rafael, hindi ba't masyado ng malaki ang gulo na idinudulot ng babaeng yan sa pamilya natin? Sabi ni Doña Elvira, ang tingin ay mas matalim pa kaysa dati. Kung ano-anong eskandalo ang dala niya. Inilapag ni Alina ang kanyang kubyertos. Handa na siyang tanggapin ang anumang insulto. Ngunit inunahan siya ni Raf. Mama, asawa ko si Alina. Matigas na sabi nito. Diniinan ang salitang asawa. Ang problema niya ay problema ko. At kung hindi mo kayang igalang siya bilang asawa ko, malaya kang umalis sa pamamahay na ito. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa dining hall. Maging si Alina ay natigilan. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Ipinagtanggol siya ni Raf laban sa sarili nitong ina. Nakita niya ang gulat at pagkainis sa mukha ni Doña Elvira bago ito padabog na tumayo at umalis. Naiwan silang dalawa ni Raf sa katahimikan. Salamat, bulong ni Alina. Tumingin lang ito sa kanya at sa isang saglit nakita niya ang isang bagay sa mga mata nito na hindi pa niya nakikita dati. Isang bagay na malambot, isang bagay na totoo. Ang pader sa pagitan nila, na minsan ay tila gawa sa bakal, ay unti-unti nang nagkakaroon ng mga bitak. Kinagabihan, ang lagnat ni Angela ay biglang tumaas. Nagpapanik si Alina. Ang unang instinct niya ay dalhin ito sa ospital, ngunit pinigilan siya ni Raf. Ako nang bahala, sabi nito. Ang boses ay kalmado at puno ng awtoridad ng isang doktor. Sa sumunod na ilang oras, ang silid ni Angela ay naging isang maliit na emergency room. Kumuha si Raf ng mga gamit mula sa kanyang personal na medical kit. Maingat niyang sinuri si Angela, binigyan ng gamot, at pinunasan ng maligamgam na tubig para bumaba ang lagnat. Si Alina ay nasa tabi lang, taga-abot ng mga kailangan nito. Napanood niya kung paano nawala ang pagiging malamig na CEO at lumabas ang pagiging dedikadong doktor. Ang kanyang mga kamay ay eksperto at maalaga. Ang kanyang boses ay malumanay habang kinakausap niya si Angela. Nagtrabaho sila bilang isang team, ang pag-aalala ng isang ina, ang kaalaman ng isang doktor. Walang salita, ngunit perpekto ang kanilang pagkakasundo. Nang sa wakas ay bumaba na ang lagnat at nakatulog na nang mahimbing si Angela. Pareho silang napaupo sa sahig, sa tabi ng kama, pagod na pagod. Salamat ulit, Raf, sabi ni Alina. Ito ang unang pagkakataon na tinawag niya ito sa pangalan nito nang hindi dahil sa rules. Trabaho ko yun, sagot nito. Ngunit may isang maliit na ngiti sa kanyang labi. Dahil sa pagod, hindi na malaya ni Alina na nakatulog na pala siya habang nakaupo. Ang kanyang ulo ay dahan-dahang bumagsak sa balikat ni Raf. Naramdaman ni Raf ang bigat. Hindi siya gumalaw. Ayaw niyang magising ito. Hinayaan niya lang itong manatili roon. Pinagmasdan niya ang payapang mukha ni Alina habang natutulog, malayo sa takot at sakit na madalas niyang nakikita rito. Sa katahimikan ng gabi,
kasama ang dalawang taong hindi niya inaasahang magiging parte ng buhay niya. Naramdaman ni Raf ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Kapayapaan. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa. Dahan-dahan niya itong kinuha para hindi magising si Alina. Isang text message mula sa kanyang private investigator. May kalakip itong isang litrato. Binuksan niya ito. Ang litrato ay malabo. Kinunan mula sa malayo. Ngunit malinaw na makikita si Ricky Vargas na may kausap na isang lalaking nakasuit sa isang madilim na eskinita. Hindi klaro ang mukha ng lalaki. Ngunit may isang bagay sa tindig nito na pamilyar. Sumunod ang isa pang text. Doc, hindi lang basta nahanap ni Vargas ang asawa niyo. May nag-utos sa kanya. Sinusubukan kong alamin kung sino ang kasama niya sa litrato. Napatiimbagang si Raf. Ang kutob niya ay tama. Hindi ito isang simpleng kaso ng pananakot mula sa isang ex-husband. May ibang tao sa likod nito. May mas malaking laro na nangyayari. Habang iniisip niya ito, dahan-dahan niyang inilayo ang kanyang balikat mula sa ulo ni Alina. Maingat niyang inayos ang posisyon nito para isandal sa kama at kinumutan ito. Pagkatapos ay tumayo siya at lumabas ng silid. Pumunta siya sa kanyang opisina at binuksan ang kanyang laptop. Nag-login siya sa isang secure na file. Isang file na naglalaman ng lahat ng impormasyon tungkol sa mga kakompetensya at kaaway ng kanilang pamilya sa mundo ng negosyo. May isang pangalan na laging nasa itaas ng listahan. Isang pangalan na kilala sa maruming paraan ng paglalaro. Don Armando Montemayor. Ang may-ari ng Montemayor Medical Group, ang pinakamalaking karibal ng De Leon Medical. Biglang nag-vibrate ulit ang kanyang telepono. Isang bagong text mula sa investigador. Isang bagong litrato. Mas malinaw, mas malapit. Nakilala na ni Raf kung sino ang kasama ni Ricky Vargas sa eskinita. At kasabay ng pagkilala niya, isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong sistema. Ang lalaking kausap ni Ricky Vargas ay ang kanang kamay, ang pinagkakatiwalaang tauhan ni Don Armando Montemayor. Ang pagkatuklas na si Armando Montemayor, ang nasa likod ng lahat, ay parang isang pitsel ng nagyeyelong tubig na ibinuhos sa ulo ni Rafael. Hindi na ito tungkol sa nakaraan ni Alina. Ito ay tungkol sa kanyang kasalukuyan, ang kanyang mga kaaway. Si Alina ay naging isang chess piece sa isang mapanganib na laro na hindi niya piniling salihan. At si Raf ang may kasalanan. Kinabukasan, hinarap niya ang ahas. Nagkita sila ni Don Armando sa isang business conference. Ang matanda ay ngumiti sa kanya. Isang ngiting puno ng pagkukunwari. Rafael, iho, binabati kita sa iyong pag-aasawa, sabi nito. Isang sorpresa, ngunit mukhang masaya ka. Tigilan na natin ang pagpapanggap, Don Armando. Malamig na sagot ni Raf. Alam kong ikaw ang nag-utos kay Ricardo Vargas. Ang nangiti sa labi ng matanda ay hindi nawala. Isang mabigat na akusasyon, iho. Wala akong ideya sa sinasabi mo. Layuan mo ang pamilya ko. Mariing babala ni Raf. Pamilya? Tumawa ang matanda. Ang alam ko lang ay negosyo. At sa negosyo lahat ng kahinaan ay ginagamit. Hanapin mo ang kahinaan ng kalaban mo at doon ka umatake. Pagkatapos ay tinapik nito ang balikat ni Raf at naglakad palayo. Iniwan siyang may kumukulong dugo at isang malinaw na katotohanan. Si Alina ang kanyang kahinaan at alam na ito ng kanyang kaaway. Mula sa araw na yon, isang pader na mas mataas at mas malamig kaysa dati ang muling itinayo ni Raf sa pagitan nila ni Alina. Ito ang tanging paraan na alam niya para protektahan ito. Kung makita ni Montemayor na walang halaga si Alina sa kanya, marahil, titigilan na nito ang paggamit sa babae. Naging malupit siya, naging malamig. Ang mga pag-uusap nila ay naging limitado sa mga utos. Ang mga sulyap ay naging mga blangkong tingin. Ipinagbawal niya itong lumabas ng mansyon nang walang kasama.
Hindi na bilang proteksyon, kundi bilang isang mahigpit na patakaran. Nakita niya ang kalituhan at sakit sa mga mata ni Alina sa tuwing tatalikuran niya ito. Bawat araw, nararamdaman niya ang unti-unting paglayo nito. Ang bawat piraso ng tiwalang kanilang binuo ay isa-isa niyang winawasak, ngunit kailangan para ito sa kaligtasan niya. Paulit-ulit niyang sinasabi ito sa kanyang sarili. Isang hapon, habang kausap niya ang kanyang abogado, sa telepono sa loob ng kanyang opisina, naging masidhi ang kanilang usapan tungkol sa mga posibleng legal na hakbang na gagawin ni Montemayor. "He will use everything against us, Raf," sabi ng abogado. "Kahit ang personal na buhay mo, this woman, Alina, kung malaman nilang hindi totoo ang kasal ninyo." Napahilamos si Raf sa kanyang mukha, pagod na pagod. "Alam ko. Sa ngayon, ang presensya niya ay isang malaking problema. Her presence is a liability." Hindi niya alam na sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto, nakatayo si Alina. Dala-dala niya ang isang tasa ng kape, isang munting alay ng pag-aalala. Narinig niya ang lahat. Ang mga salitang iyon, a liability, isang pabigat, ay tumusok sa kanyang puso na parang isang punyal. Kinumpirma nito ang lahat ng kanyang kinatatakutan, na siya ay isang gulo-o-gulo, isang problema na kailangang ayusin, isang pabigat sa buhay ng perpektong doktor. Dahan-dahan siyang tumalikod. Ang kapeng dala ay nanlamig na sa kanyang mga kamay, tulad ng kanyang puso. Kinagabihan, umuwi si Raf mula sa ospital. Pagod ang kanyang katawan, ngunit mas pagod ang kanyang kaluluwa sa pagpapanggap. May isang kakaibang katahimikan sa mansyon, masyadong tahimik. Umakyat siya sa itaas. Kumatok siya sa silid ni Alina, ngunit walang sumasagot. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Maayos ang kama, malinis ang silid, at wala na ang mga gamit nito. Wala na ang mga laruan ni Angela. Sa ibabaw ng unan, may dalawang bagay na nakalagay, isang piraso ng papel na nakatupi. At sa tabi nito, kumikinang sa ilalim ng ilaw ng lampara, ang singsing na isinuot niya sa daliri nito noong sila'y kinasal. Nanginginig ang mga kamay na kinuha ni Raf ang sulat. "Salamat sa lahat. Aalis na kami para hindi na maging pabigat sa'yo. Mag-ingat ka palagi. Alina." Ang singsing ay malamig sa palad ni Rafael, kasing lamig ng takot na unti-unting gumagapang sa kanyang puso. Ang sulat ay maikli, ngunit ang bawat salita ay parang isang sampal. Pabigat. Ang salitang iyon. Ang salitang narinig nito mula sa kanya. Ang salitang nagtulak dito palayo. "Sir?" Nag-angat siya ng tingin. Isang gwardiya ang nakatayo sa pinto. "Hanapin ninyo siya." Utos ni Raf. Ang boses ay nanginginig sa pinipigilang gulat. Dalawang tao, isang babae at isang bata. I-check ninyo ang lahat ng CCTV footage. Tawagan ang lahat ng terminal ng bus, lahat ng airport. Gamitin ninyo ang lahat ng connection ko. Hanapin ninyo sila. Sa sumunod na 2 oras, ang mansyon ay naging isang war room. Si Raf ay paikot-ikot sa kanyang opisina na parang isang leyong nakakulong sa hawla. Bawat tawag na natatanggap niya ay pare-pareho ang sagot. "Negative, sir." "Wala po, sir. Hindi po namin mahanap. Kasalanan niya ito." Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang mga salita sa kanyang isip. Siya ang nagtulak kay Alina palayo. Pinaniwala niya itong pabigat. Gayong ang totoo, ito ang nag-iisang bagay na nagpapanatili sa kanya na buo sa gitna ng kaguluhang ito. Sa gitna ng kanyang pag-aalala, isang katotohanan ang lumitaw na kasing linaw ng kristal. Isang katotohanang matagal na niyang itinatanggi. Mahal niya si Alina. Hindi bilang isang kasosyo sa kontrata. Hindi bilang isang ina ng isang pasyente. Mahal niya ito bilang isang babae. Mahal niya ang tapang nito sa kabila ng takot. Mahal niya ang paraan nito ng pagnangiti kapag nakikita nitong masaya si Angela.
At ngayon, nawala ito. Bumalik siya sa silid ni Alina. Ang silid na walang laman. Amoy ng pabango nito ay wala na. Napalitan ng malamig na hangin mula sa bintana. Ang katahimikan ay nakakabingi. Dito niya naramdaman ang tunay na kahulugan ng pagkawala. Ito na yata ang pinakamababang punto ng kanyang buhay. Sir Rafael, isang katulong ang nasa pinto. Ang mukha ay nag-aalangan. Pasensya na po sa abala. May bisita po kayo sa baba. Sino naman ang bibisita sa ganitong oras? Sabihin mong wala ako, inis niyang sabi. Pero sir, nagpipilit po siya. Importante daw po. Padabog na lumabas si Raf ng kwarto at bumaba ng hagdan. Handa na siyang pagbulyawan kung sino man ang nanggugulo sa kanya. Ngunit pagdating niya sa ibaba, natigilan siya. Nakatayo sa gitna ng kanyang sala, sa ilalim ng engrandeng chandelier, ang multo ng kanyang nakaraan. Si Isabel Vicencio. Ngunit hindi ito ang Isabel na kilala niya. Ang dati perpektong ayos nitong buhok ay magulo. Ang kanyang mamahaling damit ay lukot. At ang kanyang mukha, na dati laging may mapagmataas na ngiti, ay basang-basa ng luha at puno ng matinding takot. Raf, bulong nito. Anong ginagawa mo dito, Isabel? Malamig niyang tanong. Wala siyang panahon para dito. Kailangan mong makinig sa akin, sabi nito, lumalapit sa kanya. Hindi ko sinasadyang iwan ka sa altar. Pinilit lang ako. Ano naman pinilit? Sino ang pumilit sa'yo? Huminga ng malalim si Isabel, nanginginig. Si Don Armando Montemayor. Natigilan si Raf. Ano ang kinalaman niya dito? Kinidnap niya ang kapatid ko, si Marco. Humagulgol si Isabel. Sinabi niya na kung hindi kita hihihiyain sa harap ng buong mundo, hindi ko na makikita ang kapatid ko. Plinano niya ang lahat, Raf. Isang piraso ng puzzle ang biglang pumasok sa isip ni Raf. Ang pag-atake ni Montemayor ay nagsimula bago pa man dumating si Alina. At nang malaman niyang may bago ka ng kahinaan, pagpapatuloy ni Isabel, tila nahihirapang bigkasin ang mga salita. Plinano niyang gamitin din si Ricky Vargas para sirain ka sa pamamagitan ni Alina. Kasabay ng kanyang revelasyon, biglang nagring ang telepono ni Raf. Isang pamilyar na numero. Ang kanyang private investigator. Sinagot niya ito. Anong balita? Isang maikling katahimikan ang sumunod. Pagkatapos ay isang boses na puno ng pagmamadali at panganib. Doctor, natuntunan namin si Alina. Nasa isang lumang motel siya sa may bandang Santa Mesa. Nakaramdam ng bahagyang ginhawa si Raf. Papunta na ako dyan. Doktor, mag-ingat kayo, sabi ng investigador. Pero mukhang naunahan na tayo ni Ricky Vargas. Ang lumang motel sa Santa Mesa ay amoy kalawang at desperasyon. Ito ang tanging lumang lugar na kayang bayaran ni Alina sa kakaunting perang naipon niya. Yakap niya si Angela na mahimbing na natutulog sa nag-iisang kama. Nakatingin lang siya sa madilim na kisame. Iniisip kung tama ba ang kanyang desisyon. Iniwan niya ang kaligtasan, ang komportableng buhay. Para saan? Para bumalik sa takot at kawalan? Ngunit ang mga salita ni Raf ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isip. Pabigat. Mas mabuti na ito. Ang maging malayo sa kanya para hindi na siya makagulo. Kahit na ang kapalit ay ang sarili niyang kapayapaan. Isang malakas na kalabog sa pinto ang gumising sa kanyang diwa. Napabalikwas siya. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis. Sa sino yan? Isang pamilyar na tawa ang narinig niya mula sa labas. Isang tawang nagpatayo sa lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Buksan mo ang pinto, Alina. Alam kong nandyan ka, mahal ko. Si Ricky. Paano? Paano niya nalaman? Sinubukan niyang isandal ang maliit na kabinet sa pinto. Ngunit huli na ang lahat. Isang malakas na sipa ang sumira sa mahinang kandado.
Bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang pinakamalaking bangungot. Ang mga mata ni Ricky ay namumula. Ang amoy nito ay alak. Sabi ko naman sa'yo, hindi ba? Ang pag-aari ko ay laging babalik sa akin. Napaatras si Alina hanggang sa mapasandal siya sa pader. Ginagawang panangga ang kanyang sariling katawan para protektahan ang natutulog na si Angela. "Wag, Ricky, pakiusap." "Huwag?" Tumawa ito. "Ngayon ka pa magmamakaawa? Matapos mong magpasarap sa buhay mayaman, akala mo ba hindi ko malalaman?" Humakbang ito palapit. Ang mga kamay ay nakaamba. Hinintay ni Alina ang sakit. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ngunit sa halip na sampal, ang narinig niya ay isang malakas na sigaw. Pagdilat niya, nakita niya si Raph. Nakatayo ito sa may pinto, hawak ang braso ni Ricky. Sa likod niya ay may 2 pulis. "Bitawan mo siya." Ang boses ni Raph ay hindi pa sigaw, ngunit puno ito ng isang panganib na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Itinulak ni Ricky si Raph, ngunit mas malakas ang doktor. Sa isang iglap, napusasan na ng mga pulis si Ricky. "Hindi pa tayo tapos," sigaw ni Ricky habang kinakaladkad palabas. Nang mawala na ito, isang nakakabinging katahimikan ang naiwan. Tumakbo si Raph, palapit kay Alina. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Sinuri niya ito mula ulo hanggang paa. "Sinaktan ka ba niya? Ayos ka lang ba?" Sa halip na sumagot, isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Raph. "Bakit mo ako sinundan?" sigaw ni Alina. Ang mga luha ay bumuhos na mula sa kanyang mga mata. "Hindi ba't pabigat lang ako sa'yo? Hindi ba't isang gulo lang ako sa buhay mo?" Sa halip na magalit, nakita ni Raph ang sakit sa likod ng galit nito. Hinawakan niya ang mga balikat nito. "Mali ang narinig mo, Alina," sabi niya. Ang boses ay puno ng pagsisisi. "Hindi ikaw ang tinutukoy ko. Ang sitwasyon, ang panganib, pinoprotektahan lang kita." "Sa paanong paraan? Sa pagiging malupit sa akin? Sa pagtataboy sa akin?" "Dahil mahal kita." Natigilan si Alina. Ang mga salita ay binitawan ni Raph na puno ng emosyon, walang halong pagpapanggap. "Mahal kita, Alina. At natakot ako. Natakot akong baka mapahamak ka dahil sa akin. Dahil sa mga kaaway ko." Ipinaliwanag niya ang lahat. Ang tungkol kay Montemayor, ang tungkol kay Isabel, ang buong masalimuot na plano. Habang nakikinig, unti-unting nauunawaan ni Alina ang lahat. Hindi siya isang pabigat, isa siyang target. Nang matapos si Raph, niyakap niya ito. Isang mahigpit na yakap. "I'm sorry. Hindi na kita bibitawan ulit." Bulong ni Raph sa kanyang buhok. "Ano ang gagawin natin?" tanong ni Alina nang kumalas sila sa yakap. Tumingin si Raph sa kanyang mga mata. Hindi na bilang isang amo, kundi bilang isang kasangga, isang partner. "Lalaban tayo," sabi niya. "Pero hindi na tayong dalawa lang." Kinabukasan, sa isang lugar na tago at ligtas, nagkita silang 3. Si Raph, si Alina, at si Isabel Vicencio. Ang dating magkaribal ay kaharap na ngayon ang isa't isa. Hindi dahil sa isang lalaki, kundi dahil sa isang kaaway na pareho nilang gustong pabagsakin. "May plano ako," sabi ni Raph. "Pero kailangan ko ang tulong ninyong dalawa." Tumingin si Alina kay Isabel. Tumingin din ito sa kanya. Walang galit. Tanging pag-unawa. Tumingin si Alina pabalik kay Raph. Ang kanyang mga mata ay puno ng bagong tapang at determinasyon. Ano ang plano? Ang grand launch ng bagong aesthetic wing ng De Leon Medical ay ang perpektong entablado para sa kanilang plano. Ang buong alta sosyedad ay naroroon, kasama na ang kanilang pangunahing target, si Don Armando Montemayor, na nagpapakitang gilas na tila isang inosenteng bisita. Si Rafael ay nasa tabi ni Alina,
Ang kanilang mga kamay ay magkahawak. Sa unang pagkakataon, ang pagpapakita nila ng pagmamahal sa publiko ay hindi na isang pag-arte. Ito ay totoo. Handa ka na ba? Bulong ni Raph. Tumango si Alina, huminga ng malalim. Para kay Angela, para sa atin. Sinimulan ni Isabel ang unang hakbang. Nilapitan niya si Don Armando. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pekeng takot at pagsisisi. Don Armando, kailangan po nating mag-usap, sabi niya. Sapat lang ang lakas para marinig ng nakatagong body camera sa kanyang brotse. Dinala niya ang matanda sa isang pribadong opisina. Doon, inilabas niya ang isang pekeng dokumento. Ito na po yung sinasabi ninyong ebidensya laban sa mga De Leon. Ngumisi si Montemayor, kinuha ang folder. Magaling, Isabel, tandaan mo, hanggat sumusunod ka sa akin, ligtas ang kapatid mo. Lahat ng pag-uusap, lahat ng pag-amin, lahat ay nai-record. Napanood ni Raph ang lahat mula sa isang monitor sa security room. Ang ebidensya ay nasa kanila na. Ngayon, turn na ni Alina. Nakipagkita si Alina kay Ricky sa likod ng gusali, sa isang service alley na walang masyadong tao. Ito ang pinakamahirap na parte ng plano. Ang harapin ang kanyang demonyo ng mag-isa. Anong kailangan mo? Malamig na tanong ni Ricky. Pinalaya siya sa piyansa ni Montemayor para sa gabing ito. Tapos na ako, Ricky, matapang na sabi ni Alina. Habang ang recorder sa kanyang bulsa ay tahimik na gumagana. Gusto kong malaman mo na hindi na ako natatakot sa'yo at alam ko na kung sino ang nag-utos sa'yo. Tumawa si Ricky. Talaga? At ano naman ang gagawin mo? Magsusumbong ka sa doktor mong yon? Hindi. Ibubunyag ko ang lahat, sabi ni Alina. Ang pananakit mo sa akin, ang paggamit sa'yo ni Montemayor, lahat-lahat. Ang tawa ni Ricky ay biglang nawala. Napalitan ito ng galit. Walang maniniwala sa'yo. Isa ka lang basura na pinulot sa lansangan. Wala ka ng kapangyarihan sa akin, Ricky. Ang mga salitang yun ang nagtulak kay Ricky sa kanyang limitasyon. Sa sobrang galit, hindi na ito nakapag-isip. Dinukot nito ang isang maliit na patalim mula sa kanyang likuran. Papatayin kita! Sigaw ni Ricky. Sumusugod palapit kay Alina. Nakita ni Raph ang lahat mula sa monitor. Ang puso niya ay tila huminto sa pagtibok. Mga pulis! Pumasok na kayo! Sigaw niya sa walkie-talkie. Ngunit ang mga pulis ay ilang segundo pa ang layo. Masyadong mabilis si Ricky. Hindi nag-isip si Raph. Tumakbo siya. Tumakbo siya palabas ng security room sa pinakamabilis na kaya niya, patungo sa service alley. Nakita ni Alina ang kumikinang na patalim na papalapit sa kanya. Napapikit siya, handa na sa sakit. Ngunit hindi sakit ang naramdaman niya, kundi isang mainit na yakap. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Nakayakap sa kanya si Raph, nakatalikod kay Ricky. Kasabay ng pagdating ng mga pulis at pagdakip kay Ricky, isang salita lang ang narinig ni Alina mula kay Raph. Alina? At pagkatapos, naramdaman niya ang pagbigat ng katawan nito. Nang tingnan niya ang kanyang mga kamay na nakayakap dito, ang mga iyon ay puno na ng dugo. Isang malaking mantsa ng dugo ang kumakalat sa puting damit ni Raph sa mismong tagiliran nito kung saan tumama ang saksak. Raph! Bumagsak si Raph sa kanyang mga braso. Ang gulat sa kanyang mukha ay napalitan ng sakit. Raph, lumaban ka! Huwag mo akong iwan! Sigaw ni Alina. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa dugo nito. Ang huling nakita niya bago siya lamunin ng kadiliman ay ang mga mata ni Raph na nakatingin sa kanya, puno ng pagmamahal at takot. Ang puting kulay ng ospital ay hindi na nagdulot ng takot kay Alina. Sa loob ng isang linggo, ito ang naging kanyang tahanan. Ang bawat beep ng heart monitor sa tabi ng kama ni Rafael ay hindi na isang panalangin, kundi isang pangako.
Isang pangakong hindi siya nito iiwan. Ang operasyon ay naging matagumpay. Ang saksak ay malalim, ngunit hindi tumama sa anumang vital organ. Sabi ng mga doktor, milagro daw. Para kay Alina, ito ay pag-ibig. Ang pag-ibig ni Raf na nagligtas sa kanya. Isang hapon, habang pinupunasan niya ang kamay nito, naramdaman niyang gumalaw ang mga daliri nito. Dahan-dahan nitong iminulat ang kanyang mga mata. Alina, ang boses nito ay mahina at paos, ngunit ito ang pinakamagandang musikang narinig niya. Raf, humagulgol siya. Hinahaplos ang mukha nito. Kising ka na. Huwag kang umiyak, sabi nito. Sinusubukang iangat ang kamay para punasan ang kanyang mga luha. Pumapangit ka. Natawa si Alina sa gitna ng kanyang pag-iyak. Iyon pa rin ang mayabang, ngunit mapagmahal na Raf na kilala niya. Ang mga sumunod na araw ay puno ng paggaling, hindi lang para sa katawan ni Raf, kundi para sa kanilang lahat. Si Don Armando Montemayor at si Ricardo Vargas ay parehong nahaharap sa mabibigat na kaso. Ang mga testimonya ni Alina at Isabel, kasama ang mga matitibay na ebidensya na kanilang nakalap, ay sapat na para masiguro na mabubulok sila sa kulungan. Isang araw, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa kwarto ng ospital, si Doña Elvira de Leon. Ngunit wala na ang dating pagmamataas sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng pagsisisi. Lumapit ito kay Alina at sa unang pagkakataon, hinawakan nito ang kanyang mga kamay. Patawarin mo ako, Hija, sabi nito. Ang boses ay nanginginig. Naging bulag ako sa panghuhusga. Muntik nang mapahamak ang anak ko dahil sa akin. Salamat sa pagligtas sa kanya. Dagdag pa nito, tumingin kay Alina nang may respeto at pasasalamat. Pagkatapos ay lumingon ito kay Raf. At salamat sa pagpapakita sa akin kung ano ang tunay na pag-ibig. Mula sa araw na yon, tinawag na siya nitong anak. Lumipas ang 6 na buwan. Ang buhay ay bumalik sa normal, ngunit isang bagong klase ng normal. Isang normal na puno ng kapayapaan at pagmamahal. Si Raf ay tuluyan ng gumaling. Si Angela ay malusog at masigla matapos ang matagumpay niyang operasyon sa puso. At si Alina, hindi na lamang siya ang asawa ni Dr. De Leon. Nakatayo siya ngayon sa harap ng isang maliit na butik sa isang magandang bahagi ng syudad. Sa salamin ng pinto, nakasulat sa magandang calligraphy ang mga salitang Alina's Creations. Sa tulong at pag-udyok ni Raf, tinupad niya ang kanyang pangarap. Ang kanyang mga disenyo na dati na sa notepad lang ay mga totoong damit na ngayon na hinahangaan ng marami. Sa araw ng grand opening, habang abala ang lahat sa loob, hinila siya ni Raf palabas. Dinala niya siya sa isang pamilyar na lugar. Ang hardin ng mga puting rosas sa mansyon. Naaalala mo ba noong una kitang dinala dito? Tanong ni Raf. Ang tingin mo sa lahat ng bagay ay puno ng takot. Dahil takot naman talaga ako, aminado ni Alina. Pero ngayon, ngumiti si Alina. Tumingin siya sa paligid, sa mga bulaklak, sa asul na langit. Ngayon, tahanan na ito. May kulang pa, sabi ni Raf. At sa harap niya, sa gitna ng mga puting rosas, lumuhod si Dr. Rafael De Leon. May kinuha ito mula sa kanyang bulsa, hindi isang kontrata, kundi isang maliit na kahon na pelus. Binuksan niya ito. Sa loob ay isang simpleng singsing na may isang maliit, ngunit napakakinang na diamante. Ang kasal natin ay nagsimula sa isang kasinungalingan, sa isang kontrata. Simula ni Raf, ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha. Gusto kong tapusin yon ngayon at magsimula ng bago. Isang simula na totoo. Alina Reyes, ang pinakamatapang na babaeng kilala ko. Ang ina ng pinakamagandang anghel sa mundo. Ang nag-iisang babaeng nagturo sa akin kung paano magmahal ng totoo. Huminga ito ng malalim. Will you marry me for real this time?
Tumulo ang mga luha ni Alina, ngunit ngayon, ito ay mga luha ng purong kaligayahan. Yes, bulong niya. Oo, Raf, pakakasalan kita. Isinuot ni Raf ang singsing sa kanyang daliri. Perpekto ang sukat. Pagkatapos ay tumayo ito at hinalikan siya. Isang halik na naglalaman ng lahat ng sakit, lahat ng laban at lahat ng pag-ibig na kanilang pinagdaanan. Mula sa di kalayuan, pinanood sila ni Angela, pumapalakpak. Sila ay isang pamilya, isang totoong pamilya, nasugatan, sinubok, ngunit sa huli, pinagbuklod ng isang pag-ibig na mas matibay pa sa anumang kontrata. Ang kanilang istorya ay hindi nagtapos doon. Ito ay nagsisimula pa lamang.